Clyden Sinclair, you were late again. Ito ang dumagundong sa loob ng napakalaking kwarto ng lalaki. Parang mababasag ang glass walls nito. Sa malakas na boses ng asawa nitong si Abigail. Inaantok namang kinuha ni Clyden ang unan. At parang wala lang na ibinoon ng mukha doon. Palagi ka na lang late. You're supposed to be a leader. Ikaw dapat ang kakakitaan ng tiyaga ng mga employee mo. Umismid ang lalaki. Bago kinusot ang mga mata at umupo sa sariling kama. Baby, ang aga-aga. Huwag mo akong mababy-baby dyan. Baka mahampas kita. Nagsimula sa enemies to lovers ang relasyon ni Clyden at Abigail. Dahil na rin sa pareho sila nagmamay-ari ng mga naglalakihang kumpanya at magkaribal sa mga negosyo. Ngunit kalaunan, nahulog sila sa isa't isa tuluyang nagpakasal. Umismid siya at umupo sa kama. Hinayaan ang kumot na dumulas mula sa kanyang katawan. Naka-boxers lang siya. Halatang galing sa mahimbing na pagkakatulog. Aba, masyado kang galit. Masama yan sa beauty mo, love. Napairap si Abigail. Palagi ka na ng late, Clyden. Ikaw dapat ang ehemplo ng sipag at tiyaga para sa mga empleyado mo. But here you are, sleeping like a goddamn child. Napakamot si Clyden sa batok. Alam niyang may punto ang asawa niya. Pero hindi niya maiwasang umiti sa galit na ekspresyon nito. Mas gusto niyang nakikitang ganito si Abigail. Matapang, palaban at punong-puno ng sigasig sa buhay. Nagmula sila sa pagiging mortal na magkaaway. Nagmamay-ari ng malalaking kumpanya at sa loob ng maraming taon, wala silang ginawa kundi ang tapatan ng isa't isa sa negosyo. Pero kahit nagaano nila sinubukang iwasan, sa bandang huli, nahulog din sila sa patibong ng pagmamahal at nagpakasal. Napahinga ng malalim si Abigail habang nakatayo sa harapan ni Clyden. Nakapamewang at punong-puno ng inis. Kahit kailan talaga, hindi ito marunong maging seryoso sa mga bagay na importante. Ano pa nangyari sa'yo? Hindi niya napigilang maitanong. Dati, hindi mo hinahayaan ang sarili mo mapag-iwanan. You were always the first to arrive, the most hardworking, the most determined. Pero ngayon ano ka na? Palaging late. Palaging wala sa focus. Pinagmamasdan lang siya ni Clyden. Ang nakakalokong ngiti, hindi pa rin nawawala sa labi nito. Ang ganda mo kapag galit ka, alam mo ba yun? Napasinghap si Abigail. Mumuntong hininga at naglakad palapit sa kama. Hinablot niya ang unan at hinampas to sa mukha ni Clyden na tumawa lang sa halip na umiwas. Hindi to nakakatawa, Clyden. Hindi to biro. Alam ko. Sagot ng lalaki pero halata sa tono nito na hindi talaga ito apektado. Pero love, hindi ba pwedeng minsan magpahinga muna tayo? Pahinga? Pahinga? As in talagang pahinga? Halos mapasigaw na siya. Clyden, may investors na naghihintay sa'yo. Sa atin. May meeting tayong dapat puntahan. Hindi to tungkol lang sa negosyo mo o negosyo ko. Tungkol to sa pinagpaguran natin pareho. Sa wakas, nawala na ang ngiti ni Clyden sa labi at unti-unting bumuntong hininga. Tumingin sa asawa. Ang mga mata nito'y may halong pagod at lungkot. Hindi mo ba napapansin, Abigail? Wala na tayong ginawa kundi magtrabaho. Kahit mag-asawa tayo para tayong hindi magkakilala. Para tayong strangers sa sarili nating bahay. Saglit na natigilan si Abigail bago napakurap-kurap. Hindi niya inaasahan ang diretsahang sagot ni Clyden na yon. Kailan ba tayo huli nag-usap na hindi tungkol sa negosyo? Pagpapatuloy nito. Kailan ba tayo huling nag-date? O kahit man lang nag-almusal ng hindi nagmamadali? Bahagyang bumukas ang kanyang bibig pero wala siyang maisagot. Totoo ang sinasabi ng lalaki. Mula nang ikasal sila, hindi nagbago ang dynamic nilang dalawa. Lagi sila nag-aaway,
laging nagtutulakan ng sariling pananaw at higit sa lahat, hindi sila natutong huminto. Para silang nasa walang katapusang kompetisyon. Kahit pasabay nila itinataguyod ang parehong buhay. Mula sa pagiging mortal na magkaaway, nauwi sila sa pagiging mag-asawang parang hindi alam kung paano magmahal. Natahimik si Abigail. Napansin ni Clyde ang pag-aalangan niya. Kaya ngumiti ito ng bahagya bago tumayo mula sa kama. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Abby, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang negosyo natin. Pero hindi ba mas mahalaga tayo? Nakagat niya ang ibabang labi. Pwede ba kahit ngayon lang? Kalimutan muna natin ang trabaho. Magpahinga tayo. Mag-usap tayo. Pinapaikot ni Abigail ang hawak niyang wine glass na may lamang imported wine. Pangalawang baso niya na ito pero tila, hindi man lang siya tinatamaan nun. Nag-away na naman ba kayo? Hinarap niya ang pinagmula ng boses. Sa hindi kalayuan, natanaw niya ang bagong pasok pa lang na matalik niyang kaibigan. Malalim siyang bumuntong hininga bago umiling. No, kinausap niya ako ng masinsinan. Mabilis na lumapit sa kanya ang kaibigan bago nagsali ng wine sa sariling baso. So, okay na kayo? Muli siyang umiling, bago inis ang lagok ang natitirang wine. I just don't know anymore, Trisha. I know that I love him. Deep down in my heart, I love him. But despite that love, I can't help myself to start argument all the time. Para kapag nakikita ko siya, naiinis ako, nagagalit ako. Pero, gusto ko rin naman siya nakikita. Nangunot ang noon ng kanyang kaibigan, kaya napasimsim ito bago tumikim. Ito sa akin lang You two are getting toxic. Kung mag-aaway kayo from day to night, it's better to put an end to that relationship. Kasi magkakasakitan lang kayo. Maybe that love is too fragile for you two? Hindi siya ganun ka-develop, kaya ngayon pareho kayo nahihirapan. Huwag mo nang hintayin na umabot pa kayo sa sumbatan. Naramdaman ni Abigail ang pagkirot ng kanyang puso sa sinabi nito. Ngunit hindi niya maitatangging may point ito. So what do you suggest? File an annulment. Kung kayo talaga. And if he really loves you, he will make an effort to put an end to the never-ending argument and change it into a romance. Hindi niya mapigilan ng labis sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa tuwa o kilig, kundi dahil sa takot na baka. Hanggang dito na lang talaga sila. Maya't maya ang tingin ni Abigail sa wristwatch niya. Kanina niya pa hinihintay ang asawa. Sinulipan niya ang folder na nasa lamesa. Ngunit mabilis niya rin yun iniwas. Parang hindi niya kaya. Hi, hon. Rinig na rinig niya ang excitement at masayang tinig ng kanyang asawa. Dahil sa lakas nun, nag-echo yon sa loob ng malaki nilang bahay. Narinig pa lang niya ang ilang salita, kumikirot na ang kanyang dibdib. Para siyang paulit-ulit na sinasaksak. Inipon niya ang lahat na natitirang lakas bago nagsalita. Why are you late again? Palagi na lang ba ganito, Clyden? Well, congratulations! You've hit my limit. Gusto niyang bawiin ang sinabi. Lalo na makita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Magkahalong sakit at pagtataka yun. Doon niya napansin ang hawak nitong bouquet. Laman ang paborito niyang bulaklak, ang white roses. What's that? Tanong nito sa kanya, habang tinuturo ang folder na nasa coffee table. Halos makurot niya ang sarili para lang pigilan ang kanyang panginginig. Pero mas mabuti na ito. Para sa kanilang dalawa ito. Hindi na sila masaya sa kanilang pagsasama. At tama ang kaibigan niya. Magiging toxic lang sila sa isa't isa. Annulment papers. Pupunta rin tayo kay attorney. Para dun pag-usapan yung agreement. We will go now. Ito na yon. Sana hindi niya pagsisihan ang desisyon niya.
Sana hindi siya ang una sa kanilang dalawa na umiyak habang nakaluhod at magmamakaawa para magbalikan sila. Sana hindi siya sobra maging miserable habang nagmo-move on sa relasyon nila. Kitang-kita ni Abigail ang labis na sakit sa mga mata ni Clyden. Masyado itong transparent at marahil dahil na rin kilalang kilala niya ito. Hindi niya makayanang tignan yon. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang handbag bago lampasan ito. Ngunit ang hindi nito alam, kada hakbang niya, ninanais niya na sana pigilan siya nito. Sana sabihin nitong nabibigla lang sila. Ihahanda ko lang ang sasakyan. Sagot ng lalaki, bago mabilis na lumabas ng main door. Naiwan siya doon, na natitigilan at nakatayo lang, habang tinitignan ang nakasarang pintuan. Bakit tayo humantong sa ganito? Nabigla si Abigail nang sabihin yon. Yeah, Abby, bakit tayo humantong sa ganito? Pag-uulit ni Clyden sa tanong habang nagmamaneho. 20 minutes na rin na hindi ito umiimik. Taimtim lang na nakatingin sa kalsada. Maybe because we're not compatible. Ang dami nating pagkakaiba. We like different things, different song. Kahit nga sa movie magkaiba din eh. Bahagya siyang natawa ngunit ang tono niya puno ng pait. Your favorite dish are seafood. Pero allergic naman ako dun. I like eggs and chocolate. But you were allergic to eggs. And you didn't like chocolates. Pinigilan niya ang sarili na mabasag ang tinig. Ayaw niyang maging mahina. Dahil kung mangyayari yon, baka hindi sila tuluyang maghiwalay. We were competitors. I'm a very competitive person just like you. Pero naikasal tayo, I feel like you always want to make me win. You will always take the second spot. That's because I saw you now as my woman, as my wife. Hindi dahil sa magkalaban tayo sa negosyo, o kaya naman ay hindi dahil sa kung sino mas magaling. I love you, Abby. I really do. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa tono nito. Maging ang mga mata nito, parang nakikita niya ang kaluluwa nito, ay tila nasasaktan din. But that love, make us hate each other more. Hindi niya napigilan ang pagsigaw. Frustrated siya. Hindi niya na alam kung tama pa ba ang desisyon niya. That love will make us toxic people. It will poison us to death. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na nakatingin sa kanya. Kung iniisip mo na laso ng pagmamahal, then it's not love, Abby. You didn't love me enough to doubt that our love will be poisonous. Mali ka, Clyden eh. Sobrang mali ka. Nahihirapang aniya pero hindi siya makaiyak. Hindi niya mailabas ang emosyon niya. I love you too deep that it hurts watching us be different. I swear to God, na kung bibigyan tayo ng chance na bumalik sa nakaraan, I will still choose you. Paulit-ulit kitang pipiliin. Nakita niya ang paglamlam ng mga mata nito at ang hagip ng pag-asa. Ngunit bago pa ito makasagot, malakas na busina ang nagpataranta sa kanilang sistema. At bago pa siya makapag-react, naramdaman na lang niya ang bisig ni Clyden na nakapulupot sa kanya upang protektahan siya. Kasunod nun, malakas na pagtama nila sa kung ano at ang malakas na pagsabog. Nahihirapang ibinuka ng babae ang mga mata niya, kaya naman bumungad sa kanya ang nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa ilaw. Abby! Naramdaman niya ang paghawak ng kung sino sa kamay niya. Malabo pa ang mga mata niya, kaya hindi niya masabi kung lalaki ba ito o babae. Who are you? Narinig niya ang mahihinang pagsinghap ng kung sino.
Kaya naman ang tuluyang magliwanag ang mata niya, nakita niya ang apat na may edad na, 2 babae at 2 lalaki. Oh no, mukhang totoo nga ang sinasabi ng doktor. Narinig niyang saad ng isang may edad na babae. Paano na ang mga anak natin? They can't remember each other. Nangunot ang noon niya, lalo na nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang gwapong lalaki. Ngunit kagaya niya may suot itong hospital gown. Napakagwapo ng lalaki. Matangos ang ilong nito. May kakapalan ng pinkish na labi. Sinamahan pa ng buhok nito na medyo magulo. Ngunit may mga bandage sa mukha. Maging ang isang braso nito, nakakast din. Iha, huwag ka sana mabibigla. Ikaw din, iho. Anang isang babae, bago alalayan ng gwapong lalaki na lumapit sa pwesto nila. Iha, ang pangalan mo'y Abigail. Ito naman si Clyden, ang asawa mo. Natigilan siya. Asawa? Hindi niya maalala. Tumingin siya sa lalaki. Sa kabila ng pagkalito, may kung anong mainit na pakiramdam ang lumukob sa puso niya nang makita ang lungkot sa mukha nito. Parang kahit di niya maalala, may kung anong bahagi ng kanyang puso ang nakakakilala dito. We're married? Mahinang tanong niya. Hindi agad nakasagot si Clyden. Ngunit kitang-kita niya ang bahagyang panginginig ng labi nito. Parang may gustong sabihin pero hindi masabi. At nang magsalita ito, ramdam niya ang pagbitak ng tinig nito. Yes, Abby, we're married. Para siyang hinigop ng isang malalim na balon ng kawalan. Pilit niyang kinakapang kahit anong alaala, ngunit walang bumabalik. Ang tanging naramdaman niya ay sakit sa puso niya. Isang sakit na hindi niya matukoy kung saan nagmula. I'm sorry. Mahina niyang sambit, halos pabulong. I don't remember anything. Nakita niya ang pamumuo ng luhas sa mga mata ni Clyden. Ngunit kumiti ito. Pilit na iniipit ang sakit sa ilalim ng isang mapait na ngiti. It's okay, Abby. Mahinang tugon nito. I don't remember anything either. So maybe, let's just create new memory. Natigilan siya. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman sa sinabi ni Clyden. Para bang ang mga salita nito, may halong kirot at pag-asa. Isang pahiwatig na maaaring hindi lang siyang nawala ng alaala. What do you mean? Huminga ito ng malalim. Halatang pinipilit maging kalmado. The accident. It took something from the both of us. Hindi lang ikaw ang hindi nakakaalala, Abby. Ako din. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang revelasyong yon. Sa lahat na maaari niyang asahan, hindi ito ang isa sa mga yon. So, we were married. Pero pareho natin hindi matandaan? Para ba unti-unting bumibigat ang dibdib niya habang binibigkas sa mga salitang yon? Tumango si Clyden. Our families told us everything. Pati mga pictures natin, wedding, vacations, even random photos. But nothing feels familiar. They told me, we love each other. Pero paano kung hindi natin maalala yon? Paano kung hindi na natin maramdaman ang dating tayo? Tahimik siyang napatingin sa lalaki. Ang sakit sa tinig ni Clyden tumatagos sa kanya. At kahit di niya maalala ang nakaraan, gusto niyang abutin ito, yakapin, at gawing magaan ang lahat. Ngunit paano kung tama ito? Paano kung hindi na nila maibalik ang dati? Ngunit sa kabila ng pagkalito, may isang bahagi ng kanyang sarili ang bumubulong. Gusto mo subukan, di ba? Yun ang malalim na tinig na nasa kanyang isipan. Gusto mo subukan, di ba, Abby? Hindi siya sigurado kung pagmamahal ba ang nararamdaman niya sa lalaking nasa harapan niya. Ngunit may kakaibang init sa kanyang dibdib tuwing tinititigan niya ito.
Hindi niya maipaliwanag, pero hindi niya rin kayang baliwalain. Huminga siya ng malalim at pilit ng umiti. If we don't remember anything, then maybe we can start again. Maybe we can learn to love each other again. All over again. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong kumistap sa mga mata ni Clyden. Parang isang maliit na pag-asa sa gitna ng madilim na kawalan. Start over, huh? Bahagya itong natawa. Ngunit may lungkot pa rin sa tinig. Do you really think we can? Di ko alam. Pero gusto kong subukan. Saglit ito na nahimik bago tumango. Then let's try. Pagkapasok pa lang sa mansyon, nahulog na agad ang panga ni Abigail. Totoo nga ang sinasabi ng mga magulang at in-laws niya. Mukhang mahal na mahal nga nila ang isa't isa ng kanyang asawa. Paano ba naman? May malalaking portrait sa kalawakan ng dingding. Mukha niya yun at ni Clyden. Habang malawak ang ngiti sa wedding pictures nila. Sa bawat litrato, kitang-kita ang saya, ang pagmamahalan, ang koneksyon na tila hindi matitinag ng kahit ano. Pero ngayon heto siya. Nakatayo sa harap ng mga ebidensyang dati sila nagmamahalan at wala siyang maalala ni isang emosyon mula sa mga sandaling yun. Para ba ibang tao ang nakatingin sa kanya mula sa mga larawan? Abby? Mula sa pagtitig sa mga portrait, nalipat ang tingin niya kay Clyden na ngayon nasa hagdan. Pinagmamasdan siya. May pag-aalalang nakapinto sa mukha nito. Pero pilit itong tinatago yon. You can check your room now. Anito. Agad siyang tumango bago naglakad paakyat sa hagdan. Kada floor na kanyang nadadaanan, may mga nakasabit na larawan. Mga litrato nilang dalawa na punong-puno ng kasiyahan. Sa isang larawan, may hawak siyang paintbrush, habang nakasandal si Clyden sa likod niya. Nakatawa ito, habang may pintura sa ilong. Sa isa naman nasa isang amusement park sila, magkahawak kamay at tila sumisigaw sa excitement, habang nakasakay sa roller coaster. They looked so in love. Pero ngayon para napaka-awkward. Pakiramdam niya hindi niya ito kilala. Parang dalawa lang silang estranghero na pinipilit bumalik sa isang bagay na hindi nila maalala. Here's your room. Ani Clyden binuksan ang pinto at hinayaan siyang pumasok. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ng familiarity. Simple lang ang loob ng kwarto, ngunit may kakaibang init itong dala. Ang kama, kulay asul na cover. Ang paborito niyang kulay. Sa tabi ng bintana, may maliit na easel at canvas na tila may painting na hindi pa natatapos. Sa isang sulok, may bookshelf na puno ng mga libro. Hindi lang basta mga libro, kundi mga romance novels. This is my room? Mahina niyang tanong. Tumango si Clyden. Yeah, I think you like keeping things cozy. Hinaplos niya ang malambot na tela ng kama. Hindi niya alam kung paano. Pero parang kahit papaano, nakilala niya ang espasyong ito. Para bang kahit wala siyang maalala, may bahagi ng sarili niyang nagsasabing, oo, ito nga ang kwarto niya. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. How about you? Dito ka rin ba? Bahagyang nanigas ang katawan ng lalaki sa tanong niya. Tila hindi handa sa isasagot. No, I have my own room. Oh, sagot niya, nang mapagtanto na hindi sila tabi matulog. May kung anong kirot ang gumapang sa dibdib niya. So, separate rooms tayo nun? No, I don't think so. We used to share room, pero ayoko naman magulat ka. Napatingin siya kay Clyden. Halata sa mukha niya ang gulat sa sagot nito. Bakit? Ayaw mo na ba akong makatabi? O makasama sa isang kwarto? Bakit kailangan nating maghiwalay?
Hindi niya napigilan ng sariling itanong. Nakagat ng lalaki ang iba bang labi. Waring hindi sigurado kung dapat ba nitong sagutin yun o hindi. Akala ko kasi baka hindi ka maging komportable. Muling naghari ang katahimikan. Napatingin siya sa kama. Pagkatapos ay sa kanya. Totoo naman. Hindi pa niya ganap na kilala si Clyden. Kaya paano nga kung hindi siya maging komportable? Pero sa kabilang banda, kung dati magkasama sila, hindi ba dapat masanay siyang makasama ito ulit? Kung hindi ako komportable, pwede naman kitang paalisin. Pero kung okay lang sa'yo, gusto ko sanang subukan to be in the same room again. Nagulat ang lalaki sa sinabi niya. Are you sure? May pag-aalinlangan sa tinig nito. Wala akong maalala, Clyden. Pero baka kung masanay ako makasama ka, unti-unti ko maramdaman kung ano meron tayo noon. Hindi niya alam kung tama ba ang sinasabi niya pero yun ang nararamdaman niya. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon nakita niya ang sinag ng pag-asa sa mga mata ni Clyden. Nang kinagabihan nga, nagpasya sila matulog sa parehong kwarto. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang marahang ihip ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Nasa kaliwang bahagi ng kama si Abigail. Si Clyden naman nasa kanan, nakatalikod sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero para masyado siyang aware sa presensya nito. Clyden. Mahinang tawag niya. Dati, paano kaya tayo matulog? Lumingon ito sa kanya. Ano ibig mo sabihin? I mean, nagyayakapan ba tayo? Magkalayo ba tayo? Sino una natutulog? Bahagya itong natawa. I think we used to cuddle a lot. Nararamdaman ko na parang hindi ka makatulog nang hindi ako nakayakap sa'yo. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong kiliti sa puso niya nang marinig yon. You think so? Yeah. That's what my heart says. Pero ngayon di kita pipilitin. Alam ko hindi ka pa sanay. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya. Pero bigla siyang lumapit dito at dinikit ang katawan sa lalaki. Ramdam niya ang pagtaas ng balikat ito sa gulat, ngunit hindi ito gumalaw. Abby. Shh. Pumikit siya at pinakaramdaman ang init ng katawan nito. Hindi man niya maalala kung paano. Pero parang may kung anong natural sa pagyakap niya kay Clyden. Parang tama lang. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niya ang paggalaw ng kamay ng lalaki. Dahan-dahan siyang niyakap nito pabalik. Hindi mahigpit ngunit sapat upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon, simula na mawala ang kanyang alaala. Alam niyang nakatulog siya ng may katahimikan sa kanyang puso. Unti-unti, nagsimula siyang makasanayan ng presensya ni Clyden. Naging mas madali na ang pag-uusap nila at minsan, nahuhuli niyang nakatingin to sa kanya na tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Nakita niya ang titig ni Clyden sa screen ng TV. Ngunit halatang hindi naman doon ang iniisip nito. Do you still love me? Nanigas si Clyden sa tabi niya. Abby, curious lang ako. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. If you don't remember me either, paano mo malalamang mahal mo pa rin ako? Hindi agad to sumagot. Ilang saglit pa, bago nito binalikan tingin sa kanya. At na magsalita ito, halos pabulong na. Hindi ko maalala ang nakaraan natin. Pero sa bawat araw na kasama kita, alam ko na gusto kitang mahalin ulit. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman sa sinabi nito. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang ito isang estrangherong kasama sa bahay. May nararamdaman siya. Matapos ang halos isang buwang pagpapahinga, muling nagbalik sina Clyden at Abigail sa opisina.
Pareho sila nakasuot ng corporate attire. Si Clyde nakasuot ng kanyang three-piece suit na may pulang necktie. Samantalang si Abigail naman ay nasa isang eleganteng fitted white blazer at slacks na bumagay sa kanyang pulang stilettos. Bagaman hindi pa bumabalik ang alaala ni Abigail, nagugulat siya kung paano tila likas sa kanya ganitong klase na eksena. The way she carried herself, the way she walked into that building, parang matagal niya na itong ginagawa. Habang naglalakad sila sa hallway ng kanilang kumpanya, agad na yumuko ang mga empleyado nila bilang paggalang. Ilang bulungan din ang kanyang naririnig. Power couple is back. Kawawa ang mga kakumpetensya. Siguradong babagsak na naman sila. Hindi ba? Kagagaling lang nila sa aksidente. At para mas malakas pa sila ngayon. Napatingin siya kay Clyde na tila walang naririnig. At dire-diretso ang paglalakad. Ngunit sa kabila ng kanyang malamig at matigas na ekspresyon, alam niyang aware ito sa presensya ng lahat. Nang makarating sila sa elevator, sumabay sa kanila ang ilan sa mga executives nila. Ilan sa kanila ang naglakas loob magsalita. Sir Clyden, Ma'am Abigail, welcome back. Meron tayong investors meeting mamayang hapon. Si Mr. Vasquez nagpadala ng email. Mukhang interesado siyang kunin ng isang branch natin sa Singapore. Napataas ang kilay ni Abigail. Hindi niya maalala kung sino si Mr. Vasquez. Pero sa tono ng boses ng executive, tila isang malaking deal ito. Sasagot na sana si Clyde na unahan niya ito. And why would we sell that branch? Diretsong tanong niya. Napatingin sa kanya executive na halatang nagulat. Kasi po ma'am, may offer silang malaking halaga kapalit ng branch. Abigail scoffed. Tumawa siya. And? What would be gained aside from the money? Ang kumpanya natin ay hindi isang business na ibinibenta lang ang mga assets ito na basta-basta. If Vasquez wants a deal, he better come up with something more. More than just money. Natahimik ang buong elevator. Ang ilang executives nagkatinginan, tila namamangha. Pagbukas ng elevator, dire-diretso silang lumabas ni Clyde patungo sa conference room. Welcome back, Mr. and Mrs. Sinclair. Bati ng investors nang pumasok sila sa loob ng silid. Tumango si Clyde. Si Abigail naman, ngumiti lang sa kanilang lahat bilang sagot. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Parehong may matitikas na ekspresyon. Habang ang ibang nasa loob halatang kinakabahan. Magsisimula na sana ang presentasyon nang biglang magsalita si Abigail. Bago tayo magpatuloy, gusto ko malaman kung sino sa inyo ang nag-leak na information tungkol sa pagbagsak ng stock prices natin noong isang linggo. Nagtinginan ng mga investors, halatang hindi inaasahan ng tanong. We trace an anonymous source. Dagdag ni Clyde. This time, ang tono ng boses nito ay mababa, ngunit puno ng otoridad. And we have a strong feeling na isa ito sa mga tao nasa kwartong ito ngayon. Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa silid. I don't care about what your reasons are. Pero kung gusto niyo magpatuloy sa partnership natin, you better be loyal. Hindi kami nagpapalaganap ng kahinaan sa kumpanya namin. Pagpapatuloy ni Abby. Ang isang investor ay bahagyang nagangat ng kamay. Mrs. Sinclair, siguro naman hindi natin kailangang gumawa ng issue dito. We can focus on the Singapore deal instead. Hindi natapos ang kanyang sasabihin dahil nagsalita muli si Clyde. We decide what is important and what is not. Dire-diretso napalunok ang investor. Natahimik ang lahat habang muling inihiga ni Abigail ang likod sa upuan niya. Pagkatapos, saka siyang umiti. Isang matamis na ngiti, ngunit nakaka-intimidate na ngiti. Let's proceed. Pero tandaan niyo, hindi kami natutulog sa pansitan. We know every single move you make. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina nila mag-asawa,
Hindi napigilan ni Abigail ang sarili na mapangiti. Nang makapasok sila sa opisina ni Clyden, agad niyang ibinagsak ang katawan sa couch. Wow! Aniya, saka tumingin kay Clyden. Ganito ba tayo dati? Palagi nakakatakot? Napangisi naman ang lalaki. Naglalakad palapit sa kanya, habang tinatanggal ang suot na coat. More or less. Paano mo natitiis to? Ang daming gustong pabagsakin tayo. Dahil wala silang kakayahan, and because no matter what happens, tayo pa rin ang nasa taas. Saad ni Clyden at umupo sa tabi niya at tinitigan siya. Napatingin siya sa mga mata ng asawa. Sa kabila ng pagiging intimidating nito sa trabaho, sa mga sandaling tulad nito, nakikita niyang ito ang lalaking mahal niya ng sobra. Hindi niya alam kung paano, pero unti-unti, parang may nararamdaman siyang bumabalik. Clyden? I think I'm starting to remember. Nanlaki ang mga mata nito. What? Hinawakan ni Abigail ang kamay niya. Hindi pa malinaw. Pero habang nasa meeting tayo, habang nasa opisina, parang may pamilyar. Parang tama lang na nandito ako. Hindi niya alam kung anong sumunod na nangyari. Pero bigla na lang siyang niyakap ni Clyden nang mahigpit. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Pero isa lang ang sigurado niya. Ayaw na niyang mawala pa ito ulit. At sa pagkakataong ito, alam niyang ano man ang mangyari, babalik sila ng mas malakas. Together, they will be unstoppable. Abala si Abigail sa kanyang opisina nang may kumatok sa pinto. Hindi siya nag-angat ng tingin mula sa kanyang laptop at basta nalang nagsalita. Come in. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at wala siyang narinig na kahit anong salita mula sa sino mang pumasok. Patuloy siyang nagtatype sa kanyang laptop. Iniisa-isa niya lang ang mga kailangan niyang gawin. At saka ang nasa isip niya, baka ito ang sekretarya niya o isa sa mga empleyado nila. Pero nagbago ang lahat nang may sumingit sa kanyang paningin. Isang bouquet ng red and white roses. Napakurap siya at tinaas ang kanyang tingin doon. Doon niya nakita si Clyden. Nakatayo sa harapan ng desk niya. Hawak ang isang malaking bouquet ng rosas na may maingat na ngiti sa labi. At mukhang ang taas ng standards nito. Halatang maingat na pinili ang mga bulaklak. Suot nito ang paborito niyang navy blue suit. Ngunit sa halip na matigas at intimidating ang ekspresyon, isang malambing at makahulugang ngiti ang nakaukit sa labi nito. Clyden! Gulat niyang tawag sa pangalan nito. Walang sabi-sabing iniabot ni Clyden ang bouquet sa kanya. For you. Anito. Simpleng-simple pero puno ng lambing ang tono ng boses. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yun. Ano to? Flowers. Sagot nito na parang napaka-obvious ng sagot. Alam ko. Tumaas ang kilay niya. Ngunit napangiti siya nang kinuha ang bouquet. Ang ibig ko sabihin bakit? Napabuntong hininga si Clyden bago dumiretso sa kabilang upuan at naupo sa harapan niya. Kasi pakiramdam ko masyado na tayong nalulunod sa trabaho. Gusto ko ipaalala sa'yo na hindi lang tayo mga negosyante, mag-asawa rin tayo. Napalunok si Abigail. May kung anong kirot sa dibdib niya sa narinig. Mag-asawa nga sila. Ngunit, para pa rin silang estranghero minsan. Parang binasa ni Clyden ang isip niya nang sabihin nito ang salitang, hindi kita minamadali, Abby. Alam ko hindi mo ako ganap na naaalala. Pero gusto ko malaman mo na nandito ako. Tinignan niya ang bouquet ng rosas sa kanyang kamay. Malalambot at sariwa ang mga petals. At ang bango nito ay agad na pumuno sa kanyang opisina. Let's go! Napakunot ang kanyang noo. Ha? Saan? Huwag ka na magtanong, basta sumama ka.
Napabuntong hininga siya. Clyden, may ginagawa pa ako. Tumayo si Clyden at lumapit sa kanya. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataong tumanggi nang kunin nito ang kanyang laptop at marahang sinara. Pwede mo ituloy yan mamaya. Ngayon, ako muna. Tumingin ito sa kanya gamit ang malamlam na tingin at may matamis na ngiti sa labi. Napalunok siya sa intensidad ng tingin nito. Bakit parang may kung anong hatak ang boses ito sa puso niya? Kaya sa bandang huli sumuko rin siya. Tumayo siya at hinayaan siyang alalayan ni Clyden palabas na opisina. Laking gulat niya nang makita ang isang private dinner setup sa rooftop ng kanilang building. May isang long table na may eleganteng white tablecloth. Nakapaligid dito ang kandila at fairy lights na nagbibigay ng romantic glow. May mga bulaklak sa gitna ng mesa at 2 wine glass na handa ng gamitin. Naglakad si Abigail palapit habang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Clyden, ikaw ang nag-ayos nito? Sagot nito habang pinapatay ang kanilang mga cellphone. Hudyat na walang kahit anong business matters sa gabing to. Wala naman akong choice. Ayaw mo umalis ng opisina kaya dinala kita dito. Napatawa siya. Ngunit daman niya ang init sa kanyang puso. Napansin niyang may maliit na speaker sa gilid. At bago pa siya makapagtanong, biglang tumugtog ang isang romantic jazz music sa paligid. Lumingon siya sa lalaki. Pero bago pa siya makapagsalita, inabot nito ang kanyang kamay. Sayo tayo. Nanlaki ang kanyang mata. Clyden, anong? Huwag ka na magreklamo. Sasayaw ka man o hindi kita bibitawan. Mahinang tawa ang lumabas sa labi nito bago hinila siya papalapit. Hindi niya alam kung bakit pero sumunod na lang siya. Hinayaan niyang yakapin siya ni Clyden habang marahang gumagalaw sila sa saliw ng musika. Nakasandal siya sa dibdib nito. Naririnig ang mabagal at mahinahon nitong paghinga. Para bang kahit wala pang bumabalik na alaala sa kanya, ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, walang kahit anong salita ang namutawi sa kanilang dalawa. Walang negosyo, walang trabaho, sila lang. Matapos ang ilang sandali marahang inilayo siya ng lalaki upang tignan siya sa mata. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Abby? I miss you. Muli siyang kinurot ng kung anong emosyon sa loob niya. Hindi niya alam pero gusto niyang maiyak. Gusto niyang sabihin ang parehong bagay. Gusto niyang sabihin na kahit hindi niya maalala ang lahat, may parte sa puso niya na matagal nang nangungulila. Kaya sa halip na sumagot, hinayaan niyang dumaloy ang emosyon niya sa pamamagitan ng isang marahang paghalik sa labi ni Clyden. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, kahit wala pang bumabalik na alaala, hindi kita iiwan. At sa gabing yon, sa ilalim ng kalangitan, sa kislap ng mga bituin, at liwanag ng mga kandila, nangako silang dalawa sa isa't isa, na magmamahalan sila, kahit ilang beses pang magsimula ulit. Mataas ang tensyon sa loob ng conference room. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa ang 2 pinakamalalakas sa negosyo sa industriya. Ang Sinter Corporation na pagmamay-ari ni Clyden at Abigail at ang Velasco Enterprises, ang matagal na nilang business rival. Ang CEO ng Velasco Enterprises, si Richard Velasco, nakangiti sa kanila. Ngunit batid ni Abigail ang kasinungalingan sa ngiting iyon. Richard was a snake. He always played dirty. At the end of the day, Clyden, alam naman nating hindi kayo ang dapat maghawak ng project na to. Mayabang na saad ni Richard. You may be powerful, but we all know na mas marami akong koneksyon. Ngumisi si Abigail. Ipinagkross ang braso.
Connections without competence is nothing, Richard. Nagpalitan ng tingin ng mga board members. Alam nilang kapag si Abigail na nagsalita, wala nang laban ng kahit sino. Ngunit hindi nagpatinag si Richard. Sabihin na lang natin na may pinanghahawakan akong impormasyon na pwedeng makasira sa inyo. Doon na nagsalita si Clyden. At sabihin na lang natin na hindi kami natatakot sa kahit anong impormasyon na sinasabi mo. May kakaibang tono sa boses ni Clyden. Isang nakakatakot na kumpiyansa na nagbigay ng kaba sa iba. This was the Clyden Sinclair that dominated businesses. Abigail could feel the electricity in the air. At kung gaano niya napagtanto kung gaano ka-attractive si Clyden, habang ganito, commanding, dangerous, and utterly unstoppable. Napatingin sa kanya si Richard, saka bumaling kay Clyden. Impressive. Pero tignan natin kung sino magwawagi. Nang makaalis si Richard, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Abigail. Bastard. Bulong niya. Tumawa naman si Clyden pero mahina. It's fine. Alam kong di tayo matatalo. Tumaas ang kilay ni Abigail. Oh? Paano ka naman nakakasiguro? Dahil tayo ang mag-asawang Sinclair. Tayo ang nagpapatumba ng mga kumpanyang gustong sumira sa atin. Tayo ang nagtatagumpay sa lahat ng laban. Napangiti si Abigail. Damn right we are. Aniya sa isip. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagumpay si Richard sa plano nito. Natalo nila ito muli. Kinagabihan, nagdesisyon sina Clyden at Abigail na wag mo na umuwi. Instead, dumiretso sila sa isang private villa na pagmamay-ari nila. Isang lugar na madalas nilang puntahan noon upang mag-relax matapos ang matitinding laban sa negosyo. Pagpasok pa lang nila sa villa, agad niyang naramdaman ang kakaibang atmosfera. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng alon, ang maririnig mula sa di kalayuang beach. Clyden loosened his tie and sat on the couch, closing his eyes. Finally, peace and quiet. Napangiti si Abigail bago tinanggal ang blazer niya. I never thought we had a place like this. Nagdilat ng mata ang lalaki at malamlam na tumingin sa kanya. Dati, every time na may malaking deal na natatapos tayo, we celebrate here. Abigail tilted her head. Celebrate? Paano? You remember something? Ngumisi ang lalaki. Gusto mo malaman? Tumayo ito at naglakad papunta sa minibar. Bago kinuha ang isang bote ng red wine at 2 baso. Pinuno nito ang isa at inabot sa kanya. Tapos, tanong niya bago tinanggap ang baso. Tapos we drink. Ganun lang. Tumawa si Clyden. Di lang yun. Minsan, sumasayaw tayo. Tumaas ang kilay niya. Sumasayaw? Oo, kahit wala music. Muntik siyang matawa pero nang biglang hawakan ni Clyden ang kamay niya at iginiya siya papalapit, hindi niya napigilan ang kilig na bumalot sa kanya. Walang kahit anong tunog maliban sa mahinang hampas ng alon sa di kalayuan. Pero hindi niya alam kung bakit parang may musika sa pagitan nila. Humawak si Clyden sa kanyang bewang. See? We did this a lot before. Napalunok siya. Napatanong sa isipan. Why does this feel so natural? They swayed gently. Their bodies close. Too close. Yumuko si Clyden at ang labi nito'y humaplos sa kanyang tenga. Naalala mo na ba? A slow shiver ran down her spine. Hindi niya alam, pero may isang parte sa kanya na ayaw nang pakawalan ng sandaling to. Dahan-dahan siyang umatras at tinignan ng lalaki. I don't know if I remember, but I like this. Ngumiti si Clyden habang malambot ang mga titig nito. Then that's enough.
At bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang dahan-dahang pagbaba ng kamay ni Clyden patungo sa kanyang pisngi. Sa isang iglap, hinalikan siya nito. Marahan, puno ng emosyon, at mas matindi pa sa kahit anong halik na natanggap niya noon. Napasinghap siya ng marahan nang maramdaman niya ang labi nito sa kanyang labi. Parang nakikipagkarera ang kanyang puso. Parang may sumabog sa loob niya. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Humigpit ang hawak sa kanya ni Clyden. Hinihila siya papalapit. And for the first time, since waking up without her memories, Abigail felt like she was home. Kinabukasan nagising si Abigail sa marahang dampi ng sikat ng araw sa kanyang muka. Ilang saglit bago niya namalayang hindi siya nag-iisa sa higaan. Napatingin siya sa kaliwa. Si Clyden. Mahimbing pa ring natutulog. Isang braso ang nakapulupot sa kanyang bewang. Nakaramdam siya ng matinding init sa pisngi. Ano ba ito nangyayari? Mabilis niyang sinuri ang sarili. Nakasuot pa rin siya ng damit niya kagabi. At ganon din si Clyden. Wala namang nangyari pero bakit parang ibang pakiramdam niya. Parang bumibigat ang loob niya tuwing tinititigan niya ang asawa. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nito sa kanyang katawan at bumangon mula sa kama. Ayaw niyang magising si Clyden dahil baka lalo lang maging awkward ang lahat. Pero bago pa siya makalabas ng kwarto, isang malalim na tinig ang nagpatigil sa kanya. Gising ka na agad? Napalunok siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakadilat na si Clyden. Bahagyang nakasandal sa ulunan ng kama habang nakatingin sa kanya. Oo. Sagot niya, pilit tinatago ang kaba sa kanyang boses. Dapat na tayong bumalik sa kumpanya. Bumuntong hininga si Clyden, kinusot ang mga mata. Work agad, wala man lang good morning. Nagtaas siya ng kilay. Do we do that? Feeling ko dati, pero okay lang. Wala ka pang memories. Abat ang galing nitong manukso? Aniya sa isip. Fine, good morning. Ngumisi si Clyden. That's more like it. Bago siya makapagsalita ulit, bumangon na rin ito at nag-ayos ng buhok gamit ang kamay. Tila wala itong balak magmadali. Habang siya parang gustong kumawala sa nakaka-tense na sitwasyon. Clyden, babalik na tayo sa kumpanya ngayon, di ba? Ngumiti ang lalaki bago tumango. Of course. Matapos ang ilang oras na pag-aayos, bumalik sila ng kumpanya. At gaya ng dati, hindi nila hinayaang mawala ang kanilang presensya. Mula sa pagbaba ng sasakyan, agad na patingin sa kanila ang mga empleyado. Sila pa rin ang pinakamakapangyarihang mag-asawa sa negosyo. Pareho sila naka-all black attire. Si Abigail suot ang kanyang signature fitted blazer at pencil skirt. Si Clyden naman naka three-piece suit na lalong nagpalakas ng kanyang alpha presence. Maraming nagbulungan. Marami ang nakatingin. Pero ang pinakamatindi, walang kahit na isang tao ang nagkakastoob na harangan sila. Dire-diretso sila sa isang executive conference room kung saan naghihintay ang buong board of directors. Pagpasok nila, napuno agad ng tensyon ng buong silid. Ang mga board members tila hindi alam kung paano magsisimula. Alam nila sina Clyden at Abigail pa rin ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa kumpanya. Pero sa nangyaring aksidente, marami sa kanila ang nag-aakalang humina ang mag-asawa. Kaya naman na magsimula ang meeting, agad na binasag ni Abigail ang katahimikan. So, what's the status of our current deals? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalim na dumaan sa bawat isa sa mga ito. Nagkatinginan ang mga board members bago nagsalita si Mr. Chan. Isa sa matagal na miyembro ng board. Mrs. Sinclair, may isang kumpanya na gusto makapag-merge sa atin. Ang Anderson Holdings, malaki ang offer nila pero... But what? Putol ni Clyden. Ang boses ay puno ng otoridad.
Well, mukhang plano nilang gamitin ng merging upang makuha ang kontrol sa isang bahagi ng kumpanya natin. Nagtaas ng kilay si Abigail. So, they think they can take advantage of us? Yes, ma'am. Mukhang iniisip nila na dahil sa aksidente humina na tayo. Halos mapatawa si Clyden. Then, let's remind them of who we are. Napangiti si Abigail. Ito ang pinakagusto niya sa asawa. Ang determinasyon nitong hindi magpatalo kahit kailan. Nagpalitan sila ng tingin bago siya muling humarap sa board. I want a meeting with Anderson Holdings. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo maluloko. Ngumisi si Clyden. And if they try to cross us, we destroy them. Nagkatinginan ng mga board members. At sa mga mata nila, nakita nila ang dating Clyden at Abigail na matagal nilang hinangaan at kinatakutan. Matapos sa matinding meeting, bumaba ang dalawa sa private lounge ng kumpanya upang magpahinga. Habang nakaupo si Abigail sa sofa, si Clyden naman nagbubukas ng isang bottle of whiskey sa minibar. Really? Whiskey in the middle of the day? One glass lang. You want one? Umiling naman siya. No thanks. Umupo ang lalaki sa tabi niya. Hawak ang baso ng whiskey. So, ano sa tingin mo? Bumabalik na ba ang instincts mo? Napaisip si Abigail. Dahil sa totoo lang, kahit wala pa siyang maalala, parang natural lang sa kanya ang pagiging matapang at walang inuurungan. I think, na kahit wala pa akong memories, I'm still me. Exactly. Hindi mo kailangan na nakaraan para patunayan kung sino ka. Tinitigan siya ni Abigail. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero may tanong siya sa isip na gusto niya itanong kay Clyden. Clyden, nag-atubili siya sandali bago muling nagsalita. Before the accident, were we really in love with each other? Nanahimik si Clyden bago ito lumapit sa kanya. Inilapag ang baso ng whiskey sa mesa at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Yes, more than anything. He answered. His voice is deep and sincere. Nakaramdam si Abigail na kakaibang kirot sa dibdib. Kung ganon, paano sila humantong sa ganito? Paano sila dumating sa puntong hindi nila maalala ang nararamdaman para sa isa't isa? At higit sa lahat, mahal pa rin ba siya ni Clyden ngayon? 12:00 na ng gabi, ngunit gising pa rin si Abigail. Nasa opisina siya sa loob ng mansyon. Nakatutok sa laptop habang sinusuri ang mga papeles tungkol sa nalalapit nilang pakikipagpulong sa Anderson Holdings. Napahinga siya ng malalim. Ang dami niya iniisip, ngunit isa lang hindi mawala sa kanyang isipan. At hindi niya magawang ipagsawalang bahala. Yun ay si Clyden. Mula na bumalik sila sa kumpanya, hindi maitatanggi ang pagiging in-sync nila. Wala siyang maalala pero parang automatic sa katawan niya makapagtrabaho kay Clyden. Parang natural lang kanilang rhythm. At yun ang nagpapalito sa kanila. Bakit parang kahit di ko maalala, alam kong siya ang kasama ko sa laban. Napapikit siya at marahang hinilot ang sentido. Aren't you supposed to be sleeping? Nagulat siya nang marinig ang mababang boses mula sa likod. Lumingon siya at bumungad sa kanya si Clyden. Nakatayo sa pintuan, naka-unbutton na itaas na bahagi ng itim na pajama top, kita ang konting bahagi ng matipunong dibdib. Napalunok siya at napamura sa isip. Akala ko tulog ka na. Tanong niya, pilit iniiwasan ang tingin nito. Ngumisi ang lalaki. I was, pero naisip kong bumangon. At tignan, kung may babaeng nagpapakamatay sa trabaho sa kalagitnaan ng gabi. Nagtaas siya ng kilay. Excuse me? This is not just work, this is business. Naglakad si Clyden palapit sa kanya. Ang mga mata nito naglalaro ng amusement at curiosity. I know, Abby. Alam kong di mo matitiis ang trabaho pero
You also need to rest. Lumapit ito ng bahagya at yumuko upang mapantayan ang kanyang tingin. Saglit siyang hindi makapagsalita. Lalo na't nasa ganito silang posisyon. Masyadong malapit. Masyadong intimate ang atmosphere. Ngumiti si Clyden. Halatang alam nito ang epekto niya kay Abigail. I can literally see the gears in your head working overtime. Do you want me to help you relax? Hindi niya alam kung ano sumapis sa kanya. Pero isang mabagal na, deliberate na tango ang binigay niya. Napaawang ang labi ni Clyden sa gulat. Pero mabilis itong umiti. Okay then. Anito? Bago hinila ang kanyang upuan upang maharap siya dito. Relax, Abby. Ako nang bahala. At bago pa siya makapagtanong, biglang lumapat ang kamay ng asawa sa kanyang balikat. Malumanay ngunit sapat para padaluyin ang init sa kanyang katawan. What the hell is happening? Aniya sa isip. Clyden, shh! Putol nito. Marahang minamasahe ang kanyang balikat. Just relax. Napapikit siya at napamura. Hindi alam ko anong gagawin. Pero parang bigla niyang naramdaman ng pagod sa katawan. Alam mo ba dati kapag stress ka, lagi kitang minamassage? Bulong nito sa kanyang tenga. Muling lumunok si Abigail. He's too close. Ganun ba? Mahina niyang sagot habang pilit kinakalma ang sarili. Tumikim si Clyden bilang tugon. You loved it. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o sa init ng palad nito sa kanyang balat, pero tila nawawala ang kanyang inhibitions. She didn't want him to stop. Pagkatapos ng ilang minuto, bahagyang tumigil si Clyden. Ngunit nanatili itong malapit. Nang idilat ni Abigail ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang lalaki na nakatitig sa kanya na tila may gustong sabihin. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Bago pa niya ito napigilan. Why did we fall apart? Nakita niya saglit ang pagbabago sa mukha ni Clyden. Hindi nito inaasahan ang tanong niya. Nagtagal ito bago sumagot. Maybe because we love too much. Sagot nito sa mababang tinig. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin nito. Pero may kakaibang sakit sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. They love too much? Anong ibig sabihin nun? At ba't parang kahit di niya naaalala, naiintindihan niya ang sakit na sinasabi ni Clyden. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Silent. Intense. Full of questions. Nagbaba ng tingin si Clyden sa kanyang labi at napalunok siya. Bahagyang yumuko si Clyden. Tila binibigyan siya ng pagkakataong umatras. Kung gusto niya. Ngunit hindi siya gumalaw. Dahan-dahan niyang naramdaman ng tulo ng ilong ni Clyden na lumapat sa kanya. Napapikit siya. Konti na lang. Ngunit, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Abigail sa mesa. Napamulat siya at halos manlumo na mapansing lumayo ang asawa na bahagya pang napapailing bago humiti. Looks like work is calling again. Bulong nito at bumalik sa kanyang dating upuan. Nang hihinayang na tinignan niya ang cellphone. Who the hell is calling in the middle of the night? Mabilis niyang sinagot ang tawag at sa kabilang linya bumungad ang boses ng assistant niya. Ma'am Abby, pasensya na po sa abala pero may bagong developments sa negotiations natin with Anderson Holdings. Kailangan po natin ng urgent meeting bukas na umaga. Saglit siyang natahimik pero mabilis din siya nakabawi. Okay, I understand. I'll be there first thing in the morning. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga siya. Nang lingunin niya si Clyden, nakita niya nakangiti ito. Ngunit may halong pang-aasar. Ano? Iritadong tanong niya. Bahagyang umiling si Clyden. Nothing. Just, I almost had you there. Uminit ang kanyang pisngi.
Ano ibig mo sabihin? Tumawa ito bago tumayo. Good night, Abby. Hindi niya namalayang hawak pa rin niya ang kanyang balikat. Kung saan naroon ang haplos ni Clyden kanina. Habang pinapanood niya itong lumabas sa opisina, isang bagay ang malinaw sa kanya. She was in trouble. At kahit wala siyang maalala, Clyden was making her fall all over again. Sir Clyden and Ma'am Abigail are on their way. Anang assistant habang nanginginig na hinahanda ang conference room. Habang naglalakad sina Clyden at Abigail sa hallway, hindi maiwasan ng mga empleyado na mapalingon sa kanila. Si Abigail suot ang sleek black dress na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang stilettos tumutunog sa bawat akbang. Mukha siyang isang reyna na bumalik upang sakupin ang kanyang kaharian. Si Clyden naman nakasuot ng isang itim na Armani suit. Mukhang isang alpha male na kayang i-crush ang kung sino man sa isang tingin. The power couple is back, and everyone knew shit was about to go down. Pagdating nila sa conference room, nandoon ang mga representative ng Anderson Holdings. Sa gitna ng mesa nakaupo si Henry Anderson, ang CEO ng kumpanya. Isang lalaking may edad na, ngunit halatang hindi basta-basta nagpapatalo. Mr. Anderson. Malamig na bati ni Clyden bago na upo. Mr. Sinclair, Mrs. Sinclair. Sagot ni Henry. Isang mapanghamong ngiti ang nasa labi. Napangiti si Abigail pero hindi yun isang friendly smile. You seem confident, Mr. Anderson. I like that. Aniya habang inaayos ang mga papeles. Well, of course. I wouldn't come here if I weren't. Nagtagpo ang tingin nilang tatlo. Parang isang laro ng chess na nagsisimula pa lang. Sinimula ng meeting. Agad nilang tinira ang proposal ni Anderson Holdings. Sinuri ni Abigail ang bawat detalye. Tinulungan siya ni Clyden sa pagkwestiyon sa bawat butas ng kontrata. Hindi pa man lumilipas ang 30 minuto. Ramdam na ng kabilang kampo na hindi ito magiging madali. Clyden and Abigail weren't just business partners. They were warriors. They were competitor. At hindi lang yun. Tila nagkaroon ng natural synergy ang dalawa sa kabila ng pagkawala ng alaala ni Abigail. Kapag may itatanong si Clyden, sinasagot ni Abigail ng walang kahirap-hirap. Kapag may isang bagay na tinira si Abigail, agad itong sinusuportahan ni Clyden. Their flow was effortless. Their connection is undeniable. Pagkalipas ng 2 oras, halatang nahihirapan na si Henry Anderson. You drive a hard bargain, Mr. and Mrs. Sinclair. Ngumiti si Clyden, pero malamig ang kanyang tingin. We only fight for what's rightfully ours. Tumawa si Henry, pero halatang iritado. No wonder. People call you devil couple. Oh, we take that as compliment. At sa huling sagutan, naipit nila si Henry sa isang kasunduan na mas pabor sa kanilang kumpanya. Napabuntong hininga na lang ang lalaki, pero wala ito nagawa kundi pirmahan ang kontrata. Habang pumipirma ito, nagkatinginan sina Clyden at Abigail. They did it together. At sa sandaling yon, kahit hindi nila maalala ang nakaraan, alam ni Abigail ang isang bagay. Ito ang mundo nila. Sabay silang tumayo at hindi na nila hihintayin pang matapos ang meeting. We'll leave the rest of our business to our legal team. Pleasure doing business with you, Mr. Anderson. At sa harap ng lahat, sabay silang lumabas, leaving behind a conference room full of defeated competitors. Pagpasok nila sa elevator, pareho silang tahimik. Pareho nilang naramdaman ang adrenaline rush mula sa negosasyon. Hanggang sa biglang natawa si Abigail. Tumaas ang kilay ni Clyden sa pagtataka. What's funny? You were amazing. You always are. Tumango ang lalaki. Napansin niyang tumigil ang elevator sa executive floor. Paglabas nila,
Imbes na dumiretso sa kanya-kanyang opisina, hinila siya ni Clyden papasok sa opisina nito. Hey! Ngunit bago pa siya makapagtanong, isinandal siya nito sa pader. Bigla ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Clyden! Do you feel it, Abby? Bulong nito. Ang kamay niya nakapatong sa balikat ni Abigail. Anong feel it? Napalunok siya. You and me. Kahit wala kang maalala, alam mo tayo pa rin, di ba? Hindi siya makasagot because he was right. Parang kinuryente ang katawan ni Abby nang marahang hinaplos ni Clyden ang kanyang pisngi. At kanina sa boardroom, the way we work together, alam mo natural sa atin yan. Alam mo kahit hindi mo maalala, you and I were always meant to rule together. I guess. Mahina niyang sagot. Then let's stop pretending. At bago pa siya makatanggi, hinalikan siya nito. Soft at first, then deep. Parang bumalik ang lahat ng alaala sa katawan niya. Kahit ang isip niya nananatiling blanco. Hinapit siya ni Clyden at hindi niya naman napigilang mapakapit sa balikat nito. Tama ito. Kahit di niya maalala, ang katawan niya nakakaalala. Matapos ang ilang sandali, lumayo si Clyden. Ang noo nila, magkalapit pa rin. See, you still belong to me, Abigail. Hindi siya makapagsalita. At sa sandaling yon, isang bagay lang ang alam niya. She was falling for him. All over again. Pagkalipas na isang araw matapos ang matagumpay nilang negosasyon, hindi mapakali si Abby. Kahit anong gawin niya, magbasa ng reports, sumuri ng business contracts o makapag-meeting, hindi siya makapag-focus. Sa isang dahilan lang. Ang halik na yon. Napailing siya at muling bumaling sa laptop niya. This is ridiculous. Isang halik lang yon. Pero bakit hanggang ngayon ramdam niya pa rin ang init sa labi niya? Bakit pakiramdam niya? Kaya siyang tunawin ni Clyden sa isang titig lang. Napamura siya. Napabuntong hininga at pinikit ang mata. You are Abigail Del Fiero. Hindi ka dapat naapektuhan ng ganito. Ngunit bago pa niya tuluyang mapakalma ang sarili, biglang bumukas ang pinto ng opisina at naroon si Clyden. Suot nito ang navy blue suit na paborito niya. Kailangan pa ba niyang aminin na sobrang gwapo nito? Na parang isang Greek god na naglalakad papunta sa kanya? No, she won't admit it. Hindi siya natinag sa kanyang kinauupuan at itinaas lang ang isang kilay. You don't know how to knock, right? Ngumiti lang ang lalaki. Saka inilapag sa desk niya ang isang bouquet ng white at red roses. Napasinghap siya ng bahagya. What's this? Roses. Alam kong roses to. Ba't mo to binibigay sa akin? Nagkibit balikat si Clyden. Can't a husband give his wife flowers? Tinignan niya ito ng mariin. Is this some kind of joke? Abby, hindi ko alam kung ba't napaka-defensive mo. Tumawa si Clyden ngunit hindi ito pang-aasar. Totoong tawa ito. Yumuko ito sa upuan niya. Parang mas lumapit palalo. What if I just want to give you flowers? Napakurap siya, hindi alam kung anong isasagot. Hindi mo to ginagawa dati. Ngumiti si Clyden. Mas malambing ang ekspresyon ngayon. Maybe I should have done it more. Makalipas ang ilang oras, wala pa ring sagot si Abigail sa isip kung anong nangyayari kay Clyden. Nag-aalangan siyang tignan ng mga bulaklak sa ibabaw ng desk niya. White and red roses. Anong ibig sabihin nito sa language of flowers? White roses for new beginnings. Red roses for passion and love. Napapikit siya at napailing. This is ridiculous. Pero bago pa siya makapag-isip, nang mas maayos, dumating ang personal assistant niya. Ma'am Abby, Mr. Sinclair is requesting you to join him for dinner. Dinner? Ngayon? Opo, ma'am. Gusto raw niya i-celebrate ang tagumpay niyo kahapon.
Napabuntong hininga siya, pero imbes na tumanggi, hindi niya maintindihan kung ba't sumang-ayon siya agad dito. Pagdating niya sa private dining area ng isang mamahaling restaurant, agad siyang sinalubong ni Clyden. Glad you came. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. You really went all out for this, huh? Nakasuot si Clyden ng black button-down shirt na bahagyang nakabukas ng unang 2 botones, dahilan para makita niya makinis itong balat. Muli siyang napamura sa isipan. He looks good. Too good. Ngumiti ito, at ang dimples sa pisngi lumitaw. Of course, this is a celebration, isn't it? Napatingin siya sa paligid. Isang private room na may eleganteng setup, candlelit dinner, at wine na nakahanda sa mesa. Impressive. Komento niya, pilit hindi pinapahalata ang pagbilis ng tibok ng puso. Only the best for you. Inalalayan siya nito umupo. Nang mag-umpisa silang kumain, di niya maiwasang mapansin kung paano siya tignan ni Clyden. Masyadong intense. Masyadong nakakapasok. Ano ba talagang pakay mo, Clyden? Can't I just have a dinner with my wife? Clyden. Napabuntong hininga ito at bahagyang umupo na maayos. Okay, fine. I just wanted to spend time with you. Hindi ba pwedeng yun ang dahilan? Bakit? Bakit hindi? We've been through a lot. We're trying to rebuild what we lost. Hindi ba't normal na subukan nating ayusin to? Natigilan siya. Si Clyden ba to? The same ruthless businessman na hindi marunong magpakita ng emosyon? Bumaba ang tingin niya sa kanyang baso. Hindi ko alam kung tama pa to, Clyden. Hindi to sumagot, sa halip tumayo at lumapit sa kanya. Tumigil ang paghinga niya nang maramdaman ang init ng katawan nito. Abby. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata. You don't have to remember everything. You just have to feel it. At doon niya naramdaman ang tunay na panganib. Hindi niya kailangan maalala. Dahil unti-unti, bumabalik na siya kay Clyden. I lied. Mula sa sinusuklay na buhok na palingon si Abby kay Clyden na bagong pasok lang sa kwarto. Basa pa ang buhok nito na para bang katatapos na maligo. Napakunot ang noo niya. Huh? Tungkol saan? Unti-unti itong lumapit na para bang hinihingal. About my memory loss, Abby. I lied. Because from the very beginning, I remember you very clear. I remember how you want to end everything between us. I remember our first meet, our first kiss, our first I love yous. Ngunit imbes na magalit, walang kahit anong bahid ng inis sa mukha ng babae. Sa halip, unti-unting umusbong ang ngiti sa labi nito. Really? Tanong ni Abby. Ang boses nito may bahid ng amusement. Napakunot ang noo ni Clyden. Aren't you mad? Bahagya siyang tumawa. Itinabi ang suklay sa vanity table. Mad? Clyden, I've known all along. What? Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Abigail habang tumayo at hinarap siya. You're a good liar, Clyden, but not good enough to fool me. So you knew. Tumango ito at nagkibit-balikat. I had my suspicions. Pero napatunayan kong tama ako nang mapansin kong masyado mong alam ang bawat sulok ng bahay. Pati na rin ang maliliit na details tungkol sa akin. Clyden, kilala kita. You don't forget things easily, lalo na ako. Napalunok siya. Ramdam ang bumibigat na emosyon sa pagitan nila. Then, why didn't you confront me? I wanted to see how far you'd take it. I wanted to know why. Because I was afraid. Afraid of what? Afraid that if I tell you the truth too soon, you'd push me away again. Ayoko na mawala ka sa akin, Abby.
Napahagat labi ang babae at sa unang pagkakataon, nakita niyang may namuong luha sa mga mata nito. And did it work? Hindi siya nagdalawang isip. You're here, aren't you? Hindi na kailangan ng kahit anong salita. Sa isang iglap, hinila siya ni Abigail, palapit at hinalikan siya. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdududa. It was raw, passionate, and desperate. Parang parehong natatakot silang mawala ulit ang isa't isa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pinipilit ipadama ang lahat ng hindi niya masabing salita. Na siya lang. Na ito lang. Na walang sino man ang pwedeng pumalit. Na kahit bumagsak ang mundo nila, kahit maglaho lahat ng alaala nila, siya pa rin ang pipiliin niya. Humihingal silang naglayo. Parehas sinahabol ang hininga. Ngumiti si Abigail. Tinapunan siya ng tingin na puno ng pagmamahal at pangunawa. For a mess. Ngumiti rin siya. Marahang hinawakan ng pisngi nito. But for a mess worth saving. At doon nila naintindihan, hindi kailangan maalala lahat ng bagay. Minsan, sapat na ang nararamdaman. Sapat na ang pag-ibig na hindi kailanman nawala. I just don't understand us anymore. Bumabalik kami sa dati. Magulo. Para kami aso't pusa na hindi natatapos sa isang bangayan lang. Natawa ang matalik na kaibigan ni Clyden bago siya tinapik sa balikat. It's because you put too much pressure in that relationship. Restart again, bro. Hayaan mo mahulog kayo ulit sa isa't isa. At sa pagkakataon na yan, dapat mas malalim na. Mas kalmante. Masakit para kay Clyden yun. Ang katotohanan, na love at first sight siya sa asawa niya nung una pa lang sila magkita. Ngunit si Abigail, kumukulo ang dugo sa kanya. Kaya naman habang tumatagal, gustong-gusto niyang inaasalto at pinapatulan. Paano ba naman kasi? Napakaganda nito kapag naiinis. Remember the first day? The first second? Yung mga unang beses mo na pagtanto nahuhulog na siya sa'yo? Bring that back. Bakap mo ko. Dahil sa sinabi ng kaibigan, mas lalong lumakas ang loob niya. Naggagawin niya ang lahat para bumalik ito sa kanya. Ang masaya nilang pagsasama, bilang masayang mag-asawa. Nang bumalik sa mansyon si Clyden, naabutan niya sa malawak na sala ang kanyang asawa. Nakadekwatro ito sa sofa, habang may mga papeles na nakalagay sa table. Why are you late again? Palagi na lang bang ganito, Clyden? Well, congratulations! You've hit my limit. Nangungunot ang noo niya at bahagyang nagtataka. Ngunit kasabay nun ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Duda na siya kung anong mga papeles na nasa table. Pero para bang ayaw niyang tanggapin yon. What's that? Buong tapang niyang tanong. Nagbabakas sakali na nagkakamali siya ng iniisip. Annulment papers. Pupunta rin tayo kay attorney. Para dun pag-usapan yung agreement natin. We will go now. Walang sabi-sabing kinuha nito ang handbag bago siya nilampasan. Naistatwa lang doon si Clyden na para bang nakapako ang paa niya kaya hindi siya makagalaw na maayos. Talaga ba? Na ito ang kagustuhan ng asawa niya? Tapusin ang lahat-lahat sa kanila? Paano pa siya makakabawi? Paano niya maayos ang relasyon nila? Mabilis na hinila ni Clyden ang braso ni Abigail. Nang hindi niya na nakontrol ang pangyayari. Niyakap niya ito sa kanyang bisig hanggang sa tuluyang bumaliktad ang kotseng sinasakyan nila. Hindi niya makakalimutan ang takot sa boses ng kanyang asawa. Bumabaon niya sa lalim ng kanyang sistema. Pakiramdam niya, magulo ang lahat. Maingay. Dahil sa ambulansya at natatarantang mga tao. Ngunit ang diwa ni Clyden na kay Abigail lang. Kahit wala siya makita na malinaw, pilit niya itong hinahanap. Ang asawa ko! Nasaan ang asawa ko?
Kaya naman ang malaman ni Clyde na resulta ng aksidente ng asawa niya. Ginamit niya yung pagkakataon. Ginamit niya yun para lang wag mawala sa kanya si Abigail. Nagpanggap din siya na walang maalala. Ginawa niya ang lahat para mahulog ulit ito sa kanya. Para mahalin siya nito ulit. Daddy! Masiglang sigaw ng panganay nilang anak. Kasunod dito ang asawa na may malawak ng ngiti habang kumakaway sa kanya. Kasabay nun ay ang dress nitong dinadala ng hangin. Baby, ang dalawang baby ko. Marahil nga nagkulang lang sila sa pangunawa. Pasensya at komunikasyon. Hindi nila napag-usapan yun ng maayos na nagtungo sa galit. Kaya naman hindi na muli pang uulitin ni Clyden ang mga pagkakamaling yun. Dahil mamahalin, papahalagahan niya ang kanyang asawa na walang iba kundi si Abigail Del Fierro. Sinclair, ang babaeng nagsilbing hangin na nagbibigay sa kanya ng hininga sa mundong ito. Kasama ang pamilya nila na kanilang binuo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Mela Mostoles, Ruby Corazon Riera, Raylan Podadera, Delma Duron, Julie De La Cruz, Wang Galagar, Helen Bagaso, Josefina Rubio, Donata Ramirez, Glenda Love, Yolanda Pachica, Evelyn Pidulia, Margie Flores, at Rose Miranda. Maraming salamat po sa inyong lahat.